Gaano kalayo ang kaya mong gawin kung desperado ka na, baon ka sa utang, at sa adiksyon? Dahil para sa isang babae, umabot ito sa punto na sinunog niya ang kanyang mga amo. Si Mo Huanjing ay 35 anyos galing sa Dongguan, Guangdong sa China. Si Mo ay nakatapos lang ng junior high school, mga 9th grade, bago pumasok sa trabaho. Buhay niya ay puro sugal, matindi at matagal na adiksyon sa online gambling na nauwi sa trahedya noong 2017. Lumaki sa Southern China, nagtatrabaho bilang migrant worker bago naging domestic helper. Buong adult life niya ay nakasentro sa malupit na online gambling na nagsimula pa bago siya lumipat sa Hangzhou. At noong 2015, sobra na siyang lubog sa utang sa mga nagpapautang sa kanilang bayan. Kaya naghanap siya ng live-in nanny jobs para takasan ang mga debt collector at ipagpatuloy ang sugal. Bago siya nagtrabaho sa pamilya ni Lalin noong 2016, 3 beses na siyang natanggal sa mga nanny job sa Shanghai at Shaoxing dahil nagnakaw ng alahas at pera sa kanyang employer. Na-hire siya ng pamilya Lin noong September 2016 sa pamamagitan ng agency. Kahit mabait sa kanyang pamilya, kasama na ang pagpapahiram sa kanya ng mahigit 114,000 yuan, mga $18,000, sa peking dahilan na ida-down niya ito sa pagbili ng bahay. At nagpatuloy pa rin si Mo sa pagsusugal. Between March at June 2017, ninakaw niya ang mga ginto at luxury watches ng pamilya na nagkakahalaga ng higit 180,000 yuan na mga nasa $28,000 para ipangsugal. Ang employer ni Mo Huanjing ay si Lin Shengbin, isang successful entrepreneur sa clothing industry. Nakatira siya kasama ang asawa niyang si Xu Xiaozhen at ang 3 nilang anak sa isang luxury apartment. Noong araw ng insidente, nasa business trip siya sa Guangzhou. Noong gabi ng June 21, natalo si Mo ng mahigit 60,000 yuan sa online gambling. Hindi siya nakatulog, kaya nag-scroll siya sa kanyang phone at nag-search ng arson, fire starting techniques, at kung makukulong ba kapag nagsunog. Hindi ito impulsive Pinag-isipan niya to. Bandang 5:00 ng umaga, pumasok siya sa living room, kumuha ng lighter at sinindihan ang isang libro. Ang plano niya ay magsimula ng maliit na sunog. Tapos siya ang magiging hero na aapula nito para makuwang tiwala, pasasalamat at posibleng reward na pera galing sa mga amo niya. Pero dun siya nagkamali. Sinindihan niya ang mga madaling masunog, mga libro na malapit sa sofa at kortina. Masyadong mabilis kumalat ang apoy at hindi niya nakontrol. Sa loob ng ilang minuto, nilamon ng apoy ang buong 18th floor luxury apartment. Sabi niya, sinubukan niyang basagin ang bintana at humingi ng tulong. Pero hindi kumbinsido ang investigador. Habang lumalala ang apoy, tumakas siya mag-isa at iniwan niya ang ina at 3 bata sa loob.
Namatay ang pamilya dahil sa carbon monoxide poisoning. Noong una siyang tinanong ng pulis, sinabi niya na pinapunta lang daw siya sa labas para humingi ng tulong. Pero habang lumalalim ang investigasyon, umamin din siya. Para sa korte, hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng kapabayaan. Tinawag ang kanyang motibo bilang despicable at highly vicious. Dahil malinaw, pinagplanuhan niya ito. Isang plano na nagsimula sa utang at kasakiman. At nagtapos sa isang trahedyang hindi na may babalik. Ginawa ang paglilitis sa Huangzhou Intermediate People's Court. Malinaw ang ipinakita ng prosekusyon. Hindi biktima si Mo ng pagkakataon, kundi isang planadong magnanakaw at arsonist. Sinabi ng abogado niya, hindi raw niya intensyon pumatay. Gusto lang daw niyang magsimula ng maliit na sunog para siya ang magligtas at magmukhang bayani. Sinisiri nila ang building, lalo na ang faulty fire system at mahinang water pressure bilang dahilan ng pagkamatay ng pamilya. At noong February 9, 2018, tinanggihan ng korte ang kanyang depensa. Ayon sa judge, oo, may problema ang building. Pero ang vile motive niya at ang sobrang delikadong ginawa niya ang tunay na dahilan ng trahedya. Sinintensyahan siya ng death penalty para sa arson at 15 years na pagkakulong para sa pagnanakaw. Nag-apela si Mo sa mas mataas na korte. Sumulat pa siya ng apology letter kay Lin Shengbin pero tinanggihan ito ng ama. Gusto niya execution agad. At nung May 2018, pinagtibay ng higher court ang hatol. Tinawag ang krimen niya bilang extremely cruel. Matapos sa probahan ng Supreme People's Court sa Beijing, dumating ang katapusan. She was executed noong September 21, 2018 sa Hangzhou. Binigyan siya ng pagkakataon na makita ang pamilya niya sa huling beses. Pero tumanggi ang sariling pamilya niya. Sa dulo, ang taong gumawa ng apoy para sa pera at panlilinlang, iniwan din ng lahat. Ang kaso ni Mo Huanjing, hindi lang ito tungkol sa krimen. Ito ay kwento ng isang isip na unti-unting nasira ng bisyo, kasinungalingan at kawalan ng kontrol sa sarili. Sa simula, hindi siya mamamatay tao. Isa lang siyang taong may problema sa adiksyon sa sugal. Pero ito ang hindi naiintindihan ng marami. Ang adiksyon, hindi lang ito habit. Ito ay cycle na escape. Kapag ang isang tao ay bound sa utang, nahihiya, natatakot harapin ang realidad, ang utak niya magsisimulang maghanap ng shortcut solution. Dito pumapasok ang delusion. Yung isang galaw lang, maayos ko lahat, o yung isang plan lang, makakaahon ako. Pero ang hindi nila nakikita, yung isang galaw na yan, ang mismong magpapalubog sa kanila. Si Mo, hindi na siya nag-iisip bilang isang tao na may konsensya. Nag-iisip siya bilang isang taong desperado at kontrolado ng kanyang adiksyon. At kapag ang isang tao ay umabot sa puntong yon, kaya na niyang magsinungaling, magnakaw, at manira ng buhay. Basta lang makakuha ng relief kahit panandalian. Hindi niya balak pumatay, pero gumawa siya ng aksyon na alam niyang may mataas na risk at nadamay ang mga
inosente. Kaya kung may bisyo ka, kung may tinatakbuhan kang problema, huwag mong hintayin na umabot ka sa puntong kailangan mo nang gumawa ng irreversible na desisyon. Harapin mo habang maaga pa. Dahil kapag huli na, hindi mo na maibabalik ang nawala. At parati nyo tandaan, ang tunay na kalaban ng tao, hindi ang problema o hindi ang ibang tao. Kung hindi, ang sarili niyang hindi niya kayang kontrolin.